Purihin ng Panginoon isang malamig at maulan na umaga sa inyo po. Amen? Kahit na po bumabagyo, nasa tahanan tayo ng Panginoon upang tayo po ay sumamba at magpuri po sa Kanya. Ako po ay nagpapasalamat po mga kapatid sa atin pong susuporta ninyo sa ating pong natapos na prayer and fasting, yung ating pong pag-aayuno ng Monday, ng Lunes, ng Martes at ng Miyerkules. Alam niyo mga kapatid, napakahalaga ng fasting, no po, pag-aayuno. Ito'y malaking na itutulong nito sa ating physical body, sa ating katawan. Sapagkat ilalabas ng fasting yung toxin sa katawan po natin. At ganoon din sa ating pong spirituality. Ito po, sa ating spiritual na buhay, ito po ay malaking tulong sa atin. At kung hindi nyo po nakita yung pong online service natin ng ating prayer and fasting, pwede nyo po yaang panoorin at balikan. Sapagkat tinalakay po natin sa ating prayer and fasting yung 3 bagay na atake ng dyablo sa buhay ng Kristiyano. Ito yung kanyang temptation na ginamit kay Adam and Eve at hanggang ngayon patuloy niya itong ginagamit. Ginamit niya ito sa ating Panginoong Jesucristo. Sa Matthew chapter 4 and Luke chapter 4, kung paano niya tinukso ang Panginoong Jesucristo sa pamagitan ng 3 bagay. Pagnanasa ng laman, pagnanasa ng mata, at yung pagmamataas sa buhay. Kaya napakaganda po na naging topic natin sa nakaraang prayer and fasting natin. At harinawa ay patuloy po tayo magtagumpay mga kapatid laban sa nasa ng laman, nasa ng mata, at sa pagmamataas sa buhay. Amen. Purihin ang Panginoon. Tayo pong lahat mga kapatid ay dumaraan sa mga panahon na para bang tila wala ng pag-asa. Marami sa atin, sa mga tao ngayon, nakakaramdam ng kawalan ng pag-asa. May mga pagkakataong dumarating ang masamang balita. Hindi po laging puro magandang balita, may mga masamang balita rin. Katulad ng pagkakaroon ng isang malubhang karamdaman o pagkakasakit sa pamilya. Di ba kapag isang tao nagkaroon ng sakit, nagkaroon siya ng malubhang karamdaman, tila baga natatakot siya. Nakakaramdam ng kawalan ng pag-asa. May mga taong dumaranas ng pagkawala ng mahal sa buhay. O yung iba nakakaranas ng paghihiwalay o pagkawasak ng pamilya na nararanasan ng iba. O kaya yung iba ay nakakaramdam o nakakaranas ng pagkabagsak ng kabuhayan, pagkawala ng trabaho, pagkalugi sa negosyo, o tila pagsasara ng lahat ng pintuan ng pag-asa. Dumarating din po ang ganitong mga pagkakataon sa buhay ng isang Kristiyano. Ganito rin po ang naranasan ng isang lalaki na nagngangalang Jairo. Si Jairo, meron siyang anak na babae na naghihingalo at nasa bingit na ng kamatayan. Kaya't isang araw lumapit siya sa Panginoong Jesucristo upang hingin ang kagalingan ng kanyang anak. Habang papunta sila, kasama niya ang Panginoong Hesus, papunta sila sa bahay, tumigil ang Panginoong Jesucristo upang pagalingin ang isang babaeng 12 taon nang inaagasan ng dugo. At habang kausap pa ng Panginoong Hesus ang babae na gumaling, dumating ang isang masakit na balita kay Jairo. Ang ilang tao mula sa bahay nila ay nagbalita sa kanya ng isang masamang balita na nagsasabi sa kanya sa aklat ng Marcos, Kabanatang 5, talatang 35, ang ganito. Sabi po sa kanya, patay na ang inyong anak, huwag mo nang gambalain ang guro. Pagka nakarinig ka ng gaytong balita, nagkakaroon tayo ng kawalan ng pag-asa. Tama po? Sa paningin ng mga tao, tapos na ang lahat, wala nang pag-asa. Ngunit bago pa man
makapasok ang takot, ang pag-aalala, ang kawalan ng pag-asa sa puso ni Jairo, nagsalita ang Panginoong Jesucristo sa kanya. At ganito po ang sinabi ng Panginoong Jesucristo sa kanya. Sabi sa kanya, huwag kang matakot, manampalataya ka lamang. Huwag kang matakot, manampalataya ka lamang. Mga kapatid, ngayong umaga, hanggang ngayon, ito pa rin ang sinasabi ng Panginoong Hesus sa lahat ng mga nakakaranas ng matinding pagsubok, ng matinding problema. Kung merong may sakit sa pamilya, kung merong pagsubok, may problema sa pamilya, nakakaranas ng mabigat na pagsubok at kawalan ng pag-asa, hanggang ngayon, ito pa rin ang sinasabi ng Panginoon. Ngayong umaga, ikaw ba'y nakakaranas ng pagsubok at kawalan ng pag-asa? Ito ang sinasabi ng Panginoong Hesus sa iyo. Huwag kang matakot, manampalataya ka lamang. Amen? Pakitapik mo yung katabi mo, sabi mo sa kanya, huwag kang matakot, manampalataya ka lamang. Sabi mo sa kanya, huwag kang mawalan ng pag-asa. Huwag kang mawawalan ng pag-asa. Manampalataya ka lamang. Kasi minsan nangyayari sa atin, pagka merong may sakit sa pamilya, pagka nagkakaroon ka ng matinding problema ng kagipitan sa buhay, nagipit ka, nangangailangan ka ng tulong, minsan hindi mo alam kung saan ka titingin, hindi mo alam kung saan ka susuling. Para bang nawawalan ka na ng pag-asa. Kaya pakisabi ulit, pakitapik yung katabi mo na nasa kanan mo naman, sabi mo sa kanya, huwag kang mawalan ng pag-asa. Manampalataya ka lang. Amen? Alam niyo po, kayo po'y masunurin eh. Kaliwa at kanan eh, ang sinasabihan ninyo. Totoo po yan. Sabihan natin yung nasa kaliwa natin, huwag kang mawalan ng pag-asa, manampalataya ka lang. Nasa kanan natin, huwag kang mawalan ng pag-asa, manampalataya ka lamang. Amen? Amen? Pwede ba natin palapakan ng Panginoon? Sa panahon ng kalamidad, sa panahon ng pagsubok, sa panahon ng kagipitan, sa panahon ng kawalan, sa panahon na mayroong may sakit sa pamilya, sa panahon na mayroong pagtatalo, pag-aalitan sa pamilya na para bang nasa pagkakataon na para bang naroon na ang pagkasira ng buhay, huwag kang mawala ng pag-asa. Manampalataya ka lamang. Amen? Ngayong umaga, nais kong mangusap sa paksang manampalataya ka lamang. Sumampalataya ka lamang. Magtiwala ka lamang. Nawa ang mga salitang ito hindi maging kaalaman o impormasyon lamang sa inyo. Nawa ang salita ng Panginoong Jesucristo ngayong umaga ay maging isang maliwanag na kapahayagan na ang Panginoong Hesus ay patuloy na gumagawa ng himala, tumutulong, nagpapagaling, nagbibigay ng biyaya sa mga sumasampalataya sa Kanya. Amen? Purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon. Kaya, manampalataya ka lamang. Amen? Kahit gaano katindi ang pagsubok, kahit na gaano kalubha ang sakit at karamdaman, kahit na gaano katindi ang inaharap ng isang kapamilya mo o ng isang mahal mo sa buhay, huwag kang mawalan ng pag-asa. Manampalataya ka lamang. Magtiwala ka sa Panginoon. Tungayan po natin ngayong umaga ang sinasabi ng salita ng Diyos. Sa Marcos, Kabanatang 5, talatang 35, habang nagsasalita pa si Jesus, may ilang taong dumating mula sa bahay ni Jairo. Sabi sa kanya, patay na po ang inyong anak. Ito yung pagkakataon na lumapit siya sa Panginoong Jesucristo at siya ay lumuhod sa Panginoong Jesucristo. Sabi niya, pumunta ka po sa aming bahay sapagkat ang akin pong anak na babae ay naghihingalo. Nasa bingit ng kamatayan. Ito po yung sigaw at daing ng puso ng isang tatay na nagmamahal sa kanyang anak, na ang kanyang anak ay may sakit at may karamdaman. Kaya't lumapit siya sa Panginoong Jesucristo upang ihingi ng tulong ang kanyang anak at pagalingin ng Panginoon. Ngunit habang nagsasalita pa lamang ang Panginoong Hesus, dumating mula sa bahay ni Jairo ang masamang balita at sinabi sa kanya, patay na po ang inyong anak, huwag niyo pong abalahin ang guro.
Yan po'y sinabi sa talatang 35. Talatang 36. Ngunit nang marinig ito ni Jesus, sinabi niya kay Jairo, huwag kang matakot. Malampalataya ka lamang. Huwag kang matakot. Alam niyo ang pangalang Jairo, ang ibig sabihin nito, the enlightened one. Yung taong naliwanagan. Kaya nung narinig niya ang salita ng Panginoong Jesucristo, naliwanagan siya at tumanggap siya ng maliwanag na kapahayagan. Hindi kaalaman, hindi basta salita lamang ang tinanggap niya. Ang tinanggap niya ay salita ng Diyos. Ang tinanggap niya ay salita ni Kristo. Ang tinanggap niya ay isang maliwanag na kapahayagan na nagbibigay sa kanya ng pag-asa, nagbibigay sa kanya ng kalakasan na huwag siyang matakot, manampalataya lamang siya. Ganon din po sa atin. Maging kapahayagan ito sa atin, mga kapatid. Hindi lamang ito maging kaalaman na sasabihin natin, Pastor, alam ko na ang salita ng Diyos, alam ko na yan eh. Bakit paulit-ulit nating pinapakinggan ang salita ng Diyos? Bakit paulit-ulit nating pinagninilay-nilayan ang salita ng Diyos? Upang magkaroon tayo ng maliwanag na kapahayagan sa panahon ng pagsubok, sa panahon ng kalamidad, sa panahon ng problema, sa panahon na may sakit sa pamilya, hindi ka mawawalan ng pag-asa, kundi ikaw ay magtitiwala at sasampalataya ka sa Panginoong Jesucristo. Kaya sinabi sa kanya ng Panginoong Jesucristo, huwag kang matakot, manampalataya ka lamang. At talatang 37, hindi pinayagan ni Jesus na sumama sa kanyang mga tao, maliban kina Pedro at ang magkapatid na Santiago at Juan. At nang dumating sila sa bahay ni Jairo, nakita ni Jesus na nagkakagulo ang mga tao, may mga nagiiyakan at nananaghoy. At pagpasok niya ay kanyang sinabi, bakit kayo nagkakagulo? At nagiiyakan, hindi patay ang bata, siya'y natutulog lamang. Kaya sa Panginoong Isus, walang kamatayan. Amen? Walang kamatayan sa Panginoong Jesucristo. Sa Panginoong Jesucristo, laging may buhay, laging may sigla, may kagalakan, may pag-asa. Amen? Kaya inahayag natin ang Panginoong Jesucristo. Dahil ang Panginoong Jesucristo nagbibigay ng kaliwanagan sa buhay. Sa Kanya may buhay, sa Kanya may kaliwanagan, sa Kanya may pag-asa. Sa Kanya may sigla at kagalakan. Kaya sabi niya, bakit kayo nagkakagulo? At nag-iiyakan. Hindi patay ang bata. Siya'y natutulog lamang. Dahil sa sinabi ng Panginoong Isus, pinagtawanan siya ng mga tao. Subalit pinalabas niya ang lahat, maliban sa 3 alagad. Na si Juan, si Pedro at si Santiago. At maging ang magulang ng bata at pumasok sila sa kinaroroonan ng bata. At talatang 41, hinawakan ng Panginoong Isus ang kami ng bata at sinabi, Talita kumi. Na ang ibig sabihin ay, batang babae, bumangon ka. So nagsalita ang Panginoong Isus ng ibang wika. Talita kumi. Babae, batang babae, bumangon ka. Noon day, bumangon ang bata, lumakad, at labis na namangha ang lahat. Ang batang ito ay 12 taong gulang na. Purihin ang Panginoon. Kaya mga kapatid, kapag ikaw ay nawawalan ng pag-asa, kapag ikaw ay nalulungkot, makipag-ugnayan ka sa Panginoong Jesucristo. Kausapin mo ang Panginoong Jesucristo. Dahil ang Panginoong Jesucristo ay hindi magdadala sa iyo ng masamang balita. Sa Panginoong Jesucristo, walang sakit at karamdaman. Amen. Sa Panginoong Jesucristo, walang kalamidad. Amen. Sa Panginoong Jesucristo, walang kalungkutan. Sa Panginoong Jesucristo, punong-puno ng kagalakan, ng kasiglahan, at ng pag-asa. Purihin ang Panginoong Jesucristo. Kaya mga kapatid, pagtagumpayan natin yung kaalaman lamang, yung impormasyon lamang. Huwag tayong manatili doon sa alam lang natin. Kundi magkaroon tayo ng pananampalataya doon sa maliwanag na kapahayagan ng salita ni Kristo. Na kay Jesucristo walang kamatayan, kundi pagkabuhay na muli. Kay Jesucristo walang kalungkutan, walang sakit,
kundi kagalingan at kagalakan. Ngayong umaga, ito yung malaking kaisipan o malaking idea na nais kong ibahagi po sa inyo. Ganito, ang idea na nais kong i-present sa inyo o ibahagi sa inyo. Ang tunay na pananampalataya, kapatid, ay hindi tumitigil. Ang taong sumasampalataya, hindi siya tumitigil, hindi nawawalan ng pag-asa, hindi nalulungkot sa kabila ng problema sa pamilya, na pagtatagumpayan ito dahil sa patuloy na pananampalataya kay Kristo kahit tila imposible na ang sitwasyon. Amen? Patuloy tayong manalig. Patuloy kang sumampalataya. Huwag kang tumigil. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Hindi yung merong ulan lang. Di ako atin. Kasi mababasa ako ng ulan. Kaya maraming salamat sa naririto. Purihin ng Panginoon. Palapakan po natin ang bawat isa. May mga kapatiran tayo na nasa online. Nandun lang sila sa bahay. Okay yun kung di po kayo makapunta, online service. Pero alam nyo mga kapatid, mas maganda na mas live na nasa sambahan ka, nakikinig ng salita ng Panginoon at nagpupuri sa Panginoon. Amen? Purihin ng Panginoon. Hallelujah. Kaya ang tunay na pananampalataya hindi tumitigil. Ang tunay na sumasampalataya hindi nagbabackslide. Amen? Ang tunay na sumasampalataya hindi nawawalan ng pag-asa. Ang tunay na pananampalataya ay hindi tumatanda. Kapag ikaw ay sumasampalataya, nagpapatuloy ka. Lumalakas ka, sumisigla ka. Dahil ang iyong ugnayan kay Jesus ay nagbibigay sa iyo ng kalakasan, ng katatagan at ng pagtatagumpay. Kaya ito yung maliwanag na kapahayagan na nais kong matanggap ninyo. Walang kamatayan kay Jesucristo. Walang kalungkutan. Walang sakit sa Kanya. Ngunit ang tanong ganito, paano tayo mananatiling sumasampalataya sa Panginoong Hesus? Kahit para bang tila wala ng pag-asa. Kahit para bang tila imposible na yung sitwasyon. Sino sa inyo ngayong umaga na dumaan na kayo sa isang imposibleng sitwasyon na para bang tila wala ng pag-asa? Taas ang kamay. Purihin ng Panginoon. Pero kayo'y nakatanggap ng himala at kasagutan ng Panginoon. Amen? Yung aking minamahal na magandang may bahay, hindi nagtaas ng kamay. Pero alam nyo, sa panahon namin, marami kaming nakitang himala ng Panginoon na para bang tila wala ng pag-asa. Nagkaroon ng pag-asa. Marami akong kwento ng himala ng Panginoon na para bang tila wala ng pag-asa. Yung ang doorbell namin, wala ng pag-asa, sira. Tumunog siya dahil nasusunog na yung kusina namin. Hindi namin alam. Yung patay na buhay, yung sira umandar, para lamang kami gisingin sapagkat nasusunog na yung aming kusina. Kaya sa Panginoong Hesus, pagka meron kang kaugnayan sa Panginoong Hesus, lagi may pag-asa kahit na tila wala ng pag-asa. Isang araw, bumabagyo, may project sa Antipolo, waterproofing. Alam niyo, hindi ko makalimutan yun eh. Nag-set sila ng schedule ng waterproofing. Pagkatapos ng araw na yon, signal number 3. Pagka nag-waterproofing, dumaan ang ulan, mawa-wipe out yun. Magkakaroon ng maraming disgrasya. Pag hindi mo naman ginawa, nakaset ka ng schedule. Dahil nakaset ng schedule, nandun na yung gamit. Malulugi, malulusaw. Isang sitwasyon na para bang imposible. Wala ng pag-asa, kundi ipahid ang waterproofing. At sila ay nagsabi sa akin, lumapit ka sa Panginoon. Dumulog ka sa panalangin. Kaya itong altar na ito, ang altar na ito na lagi natin niluluhuran, ito ay isang patotoo na talagang ang Diyos buhay. Kaya nung nag-pray po tayo ng panahon na yon, hindi naman umalis ang signal number 3.
Pero doon sa area na kung saan may project, walang ulan, kundi hangin lamang na mabilis na tinuyo yung waterproofing. Kaya nagulat yung manager ng cement plant. Nagulat siya. Kasi bumabagyo, nagwa-waterproofing, pero doon sa lugar na yon, sa kabila, sa paligid umuulan, pero doon sa area na kung saan nagwa-waterproofing, walang ulan. Purihin ang Panginoon. Mga kapatid, manatili tayong sumasampalataya kahit tila wala ng pag-asa o imposible na ang iyong sitwasyon. So paano ito natin gagawin? Una, iwaksi mo ang takot. Pagkasabi sa katabi mo, tanggalin mo ang takot. Iwaksi mo yung takot. Reject fear. Alisin mo yung takot. Kasi pag natakot ka, mawawalan ka ng pag-asa. Pag natakot ka, ang gagawin mo na lamang, malulungkot ka, iiyak ka, hindi makakatulong ang pag-iyak. Konti lang medyo sa mata mo kasi malilinis yung mata mo ng iyong luha. Pero hindi ito makakatulong sa himala ng Panginoon. Sa kasaysayan ng Biblia, lahat ng mga taong umiyak sa Panginoon, pinatigil ng Diyos ang kanilang pag-iyak. Bakit? Kasi ang pag-iyak at kalungkutan ay magdadala sa iyo sa kawalan ng pag-asa. At pag nawalan ka ng pag-asa, ibig sabihin natakot ka. Kaya pakatapik muli yung katabi mo, sabi sa kanya, iwaksi mo ang takot. Tanggalin mo ang takot. Huwag kang matakot. Amen? Tingnan natin sasabi ng salita ng Diyos. Marcos Kabanatang 5, talatang 35. Habang nagsasalita pa si Jesus, may ilang taong dumating mula sa bahay ni Jairo. Sabi sa kanya, patay na po ang inyong anak, huwag niyo na pong abalahin ng guro, sabi nila. Ngunit nang marinig ito ni Jesus, sinabi niya kay Jairo, huwag kang matakot, manampalataya ka lamang. Sabi niya kay Jairo, huwag kang matakot, manampalataya ka lamang. Sabi natin kanina, ang pangalang Jairo, ibig sabihin, niliwanagan siya. Yan ang ibig sabihin, enlightened one. Kaya napakaganda ng mga pangalan na may kahulugan. Ang kahulugan ng pangalan niya, niliwanagan siya. Binigyan siya ng kapahayagan ng Panginoon. Sabi sa kanya, huwag kang matakot. Manampalataya ka lamang. Sabi ng Panginoong Hesus, huwag kang matakot. Ibig sabihin, huwag kang mawalan ng pag-asa. Huwag kang matakot. Kasi pag natakot ka, mawawalan ka ng pag-asa. At kapag nawala ang pag-asa sa iyo, mawawala na ang lahat. Di ba kapag nakakita ka ng isang tao na wala ng pag-asa sa kanya, ibig sabihin, ang buhay niya, punong-puno na ng kalungkutan at kawalan ng pagkilos ng Panginoon. Bakit? Nawalan na siya ng pag-asa. Pansinin po natin, hindi agad hinarap ng Panginoong Isus ang problema. Unang hinarap ng Panginoong Jesucristo ang pagkatakot sa buhay ni Jairus. Pinaalis niya ang takot. Inalis niya yung takot at kawalan ng pag-asa sa buhay ng taong ito. Bakit? Sapagkat ang takot ang sumisira sa pananampalataya. Pag natakot ka, sinisira, winawasak ng takot ang pananampalataya. Ang takot ay nagsasabing, hindi ito maayos. Wala ng pag-asa. Dahil ang takot ay nagdadala ng kawalan ng pag-asa. Ngunit ang pananampalataya ay nagsasabing, huwag kang matakot. Bakit? Kasi mayroong Diyos at sa Kanya ay walang imposible. Purihin ang Panginoon. May Diyos. At sa Diyos walang kalungkutan. Sa Diyos walang imposible. Sa Diyos walang pagkatalo. Sa Diyos walang kabiguan. Ang pananampalataya nagsasabing huwag kang matakot dahil may Diyos, sa Kanya walang imposible. Hindi sinasabi ng pananampalataya na walang problema. May problema. Pero sinasabi ng pananampalataya na mas makapangyarihan ng Diyos kesa sa problema. Amen? Mas makapangyarihan ng Diyos kesa sa sakit at karamdaman. Amen? Mas makapangyarihan ng Diyos kesa sa kagipitan at kawalan sa iyong buhay. Mas makapangyarihan ng Diyos. Can we give Him that praise? Mas makapangyarihan ng Diyos, mga kapatid. Ito yung ating inahayag. Ito ang gusto kong magliwanag sa inyo. Sa panahon ng kalungkutan, sa panahon ng problema, sa panahon ng pagsubok, sa panahon ng may sakit sa pamilya. Tandaan natin, mas makapangyarihan ng Diyos.
walang imposible sa Diyos. Kapag pinakinggan natin ang takot, kapag ang takot ang sinundan natin at hindi natin iwinaksi o hindi natin tanggal ang takot, at pinagpahalagahan natin yung takot, o ibig sabihin, pinaniwalaan natin ang takot, kaysa sa salita ng Panginoong Hesus, manghihina at mawawala ang iyong pananampalataya. Kaya inuna ng Panginoong Hesus na iwaksi, tanggalin, alisin ang takot. Dahil kapag pinili nating pakinggan ang salita ng Panginoong Hesus, lumalakas ang ating loob at nagkakaroon tayo ng pag-asa. Amen? Purihin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Piliin nating pakinggan, paniwalaan, panghawakan natin ang salita ni Kristo. At kapag ginawa natin yon, lalakas ang ating loob at tayo po ay magkakaroon ng pag-asa at mararanasan natin ang kapangyarihan ng Diyos sa ating pong buhay. Hallelujah! Purihin ang Panginoon. Amen. Amen. Kaya ang tanong ay ito, kanong tinig ang iyong pinaniwalaan? Sinong tinig ang iyong pinaniwalaan? Ang tinig ba ng takot? Ng pag-aalala? Ng kawalan ng pag-asa? O ang tinig ng Panginoong Hesukristo? Sino ang masigit mong pinaniwalaan? Yung sinabi ng doktor? Final authority ba yung doktor? O ang Panginoong Hesukristo? Hindi natin binabaliwala ang doktor. Naniniwala tayo sa doktor. Pero hindi final authority ang doktor. Ang final authority ay ang Panginoong Hesukristo. Kaya ang salita, ang tinig ng Panginoong Hesukristo, ang siyang ating pakinggan. Kaya alam niyo mga kapatid, napakahalaga ng pag-aayuno eh. Kasi pag nag-aayuno tayo, nagpe-prayer and fasting tayo, nabubuksan yung spiritual eyes natin, nabubuksan yung spiritual ears natin for us to hear the word, the voice of Jesus. Kaya ang pakinggan natin ay ang tinig ng Panginoong Hesus. Amen? Pakitapik mo ulit yung katabi mo, sabi mo sa kanya, iwaksi mo, tanggalin mo ang takot, ang kawalan ng pag-asa. Sabi mo sa kanya, pag wala kang pera, huwag kang malungkot. Diba? Kasi diba, pagka walang pera, malungkot eh. Huwag kang malungkot. Merong Diyos na tumutugon, may Diyos na nagpo-provide. Amen? Kapag merong may sakit, huwag kang malungkot, magtiwala ka sa Panginoon. Keep on laying your hands. No? Patuloy na manalangin. Di ba? Kasi sabi ng Panginoong Hesus yun, papatok niya yung mga kamay sa mga may sakit at sila'y gagaling. Hindi naman pastor ang binabanggit doon, kundi yung sumasampalataya. Amen? Kaya pagkatapik ang tabi mo, sabi mo sa kanya, sumampalataya ka lang. Kahit tila wala ng pag-asa. Yun yung pangalawa. Amen? Sumampalataya ka lang, kapatid. Manampalataya ka lang, sabi ng Panginoong Hesus, kahit tila wala ng pag-asa, kahit tila para bang wala kang makitang liwanag, kahit tila para bang imposible na yung sitwasyon, Pastor. Hindi na namin kaya to. Hindi na namin alam ang gagawin namin. Pero ang mensahe, ang kapahayagan, sumampalataya ka lang kahit tila wala ng pag-asa. Sabi ng Marcos, Kabanatang 5, talatang 36, sabi ng Panginoong Hesus, manampalataya ka lamang. Ang ibig sabihin ng salitang manampalataya sa wikang Griego ay pisteu. 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 Pist. Pist. Huwag natin diretso kasi pagka diniretso natin kasi pist. Pist. Kaya minsan binabago ko yung rhythm eh. Pist. Hey, you. Diba? Kasi pagka sinabi natin pist. Ang ibig sabihin po niyan, mga kapatid, patuloy na magtiwala. Patuloy na umasa. Patuloy na magpasakop ng iyong buhay sa Panginoong Hesukristo. Amen? Patuloy lang. Huwag kang titigil. Huwag kang gi-give up. Huwag kang mawawalan ng pag-asa. Huwag kang malulungkot.
Hindi natin naalis na minsan maging malungkot ka, pero wag ka namang magsosobra sa kalungkutan at kawalan ng pag-asa. Patuloy ka na magtiwala. Patuloy ka na umasa. Para bang sinasabi mo, Pastor, ang asawa ko wala ng pag-asa. Hindi. Patuloy ka magtiwala sa Panginoon. May pag-asa ang buhay. Amen? Para bang sinasabi mo, Pastor, wala na ako ng pag-asa sa mga anak ko. Hindi. Magkaroon ka ng pag-asa. Huwag kang titigil. Magtiwala ka sa Panginoong Hesus. Purihin ang Panginoon. Huwag kang give up. Huwag kang susuko. Huwag kang mawawalan ng pag-asa. Sabi ng Panginoong Jesucristo, manampalataya ka lamang. Ang ibig sabihin ng salitang manampalataya ka lamang, consistent yan mga kapatid. Tuloy, 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 tuloy. Tuloy-tuloy kang manampalataya. Nasa present tense yan. Continuous yan. Na sinasabi ng Panginoong Hesus, kahit na walang pag-asa, kahit na para bang imposible ng sitwasyon, patuloy kang manampalataya, patuloy kang magtiwala, patuloy kang umasa, patuloy ka, huwag kang susuko. Hindi sinabi ng Panginoong Hesus na unawain mo muna ang lahat o magkaroon ka muna ng kaalaman sa lahat ng bagay. Hindi po. Hindi niya sinabing, hintayin mo munang makita ang himala dahil merong himala. Hindi po yun ang sinabi ng Panginoong Hesus. Ang sabi ng Panginoong Hesus ay, manampalataya ka lamang. Dahil yun yung isang bagay na inilagay ng Panginoong Jesucristo sa puso mo at pilit itong ninanakaw ng dyablo. Pilit itong inaalis ng dyablo upang ikaw ay mawalan ng pag-asa. Mga kapatid, napakahalaga ng pananampalataya sa puso. Napakahalaga. Kaya ito ang ninanakaw ng dyablo. Di ba doon sa parable, sa talinhaga ng paghahasik, yung binhi na siyang salita ng kaharian ay hinasik doon sa tabi at ninakaw ng dyablo. Kinuha ng ibon. Tandaan natin, ang pananampalataya na nakawin sa iyo, aalisin sa iyo, para ikaw ay mawala ng pag-asa, magkaroon ka ng takot. Kaya ang dapat nating tanggalin ay ang takot sa buhay natin, ang kawalan ng pag-asa. Tanggalin natin yung para bang susuko ka na. Tanggalin natin yan. Kahit na gaano katindi ang problema, ang pagsubok, kahit na gaano katindi yung sakit na yung dinaranas, huwag kang mawala ng pag-asa. Sabi ng Panginoong Hesus, manampalataya ka lamang. Dahil ang pananampalataya ay hindi nakabatay sa nakikita. Ang pananampalataya ay nakabatay sa katapatan ng Diyos. Tapat ang Diyos sa kanyang salita na kapag sinabi ng Panginoon, gagawin ng Diyos. Amen. Nakabatay ito sa katapatan ng Diyos. Kailanman ang Diyos hindi nagsisinungaling. Kailanman ang Diyos ay hindi nagpapabaya. Ang Diyos laging tapat. Sa mga tao nakarinig ng balita tungkol sa nangyari sa anak ni Jairo, tapos na ang kwento sa kanila. Sa mga tao walang pananampalataya, tapos na ang kwento sa kanila. Pag nakarinig sila ng masamang balita, tapos na. Tatanggapin na nila yung masamang balita. Kaya ako'y nalulungkot sa mga tao, mas pinagpapahalagahan nila yung masamang balita kaysa doon sa mabuting balita ni Kristo. Mas pinagpapahalagahan nila yung mga negative words kaysa doon sa positive words of Jesus. Nung narinig nila ang balita tungkol sa nangyari sa anak ni Jairo, para sa kanila tapos na ang kwento. Bakit? Dahil patay na ang anak ni Jairo. Ngunit sa Panginoong Hesus, hindi pa tapos ang kwento. Sa Panginoong Hesus, tuloy-tuloy ang kwento. Amen? Dahil ito ang simula ng isang patotoo ng magandang kwento ng kabutihan at ng himala ng Panginoong Jesucristo. Maaaring may bahagi sa iyong buhay ngayong umaga na tila patay na. Marahil ngayong umaga, para sa iyo, ikaw na nakaranas ng kawalan ng pag-asa, nalungkot ka. Marahil para sa iyo, patay na ang iyong pangarap. Di ako nakatapos ng pag-aaral, Pastor. Okay na yun, patay na yung pangarap ko. Hindi, huwag kang susuko. Hanggat may pag-asa, mag-aral ka, magsikap ka. Dahil ang
plano ng Diyos sa iyo ay hindi upang ikaw ay mapasama, kundi upang ikaw ay kanyang pagpalain at magkaroon ng magandang kinabukasan. Amen? Yun yung plano ng Panginoon. Kung para sa iyo, patay na ang pangarap mo na magkaroon ng magandang kinabukasan, patay na yung pangarap mo na makatapos ng pag-aaral. Huwag mo tanggapin yan. May pag-asa. Maring iba sa inyo, sa inyong buhay, tila patay na ang inyong pag-asa. Nawalan ka na ng pag-asa. Kasi matagal lang may sakit, matagal lang may karamdaman, nawalan ka na ng pag-asa na hindi na siya gagaling. Maraming iba, patay na ang pananampalataya. Nag-a-attend ng church pero wala nang pananampalataya. Maraming iba, patay na ang relasyon sa pamilya. Patay na ang relasyon sa Diyos. Patay na ang iyong sigla sa paglilingkod sa Diyos. Ngunit ngayong umaga, kapatid, kung maniniwala at sasampalataya ka lang sa Panginoong Hesus, hindi pa tapos ang lahat. Amen? Ito ang simula ng pagtanggap ng himala ng Diyos sa ating buhay. Pagsabi sa katabi mo, hindi pa tapos ang Diyos sa iyo. Nagsisimula pa lang ang Diyos sa iyong buhay. Pagsabi sa katabi mo, may gagawin ng Diyos sa iyong buhay. Higit pa sa iyong iniisip, higit pa sa iyong inaakala na kayang gawin ng Diyos sa iyong buhay. Pagsabi sa katabi mo, sumampalataya ka lamang. Amen! Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya iwaksin natin ang takot, alisin natin ang kawalan ng pag-asa. Hindi pa tapos ang kwento ng iyong buhay. Hindi pa tapos ang kwento ng buhay ni Jairo. Sumampalataya siya kahit na tila wala ng pag-asa. Ganon din sa atin. Kahit na tila wala ng pag-asa, imposible na. Imposible na. Ito, malimit ko marinig sa iba eh. Pastor, imposible na. Imposible nang mabago ang asawa ko. Diba? Pakitapik ang katabi mo. Huwag kayo magtinginan. Pakitapik, sabi sa kanya, may pag-asa. Oo. Bakit ko sinasabing may pag-asa? Kasi kung titingnan niyo ako sa buhay naming mag-asawa, ako po ay tila wala ng pag-asa. Imposible ako mabago. Masama ugali ko. Pero binago ako ng Panginoon. Pinatawad ako ng Panginoon. Inayos ng Diyos ang buhay ko. Bakit? Kasi ang aking magandang may bahay ay patuloy na nananalangin para sa akin. Umaasa siya, may pag-asa pa ako. Amen? Kaya huwag tayo mawala ng pag-asa. Amen? Umasa tayo sa Panginoon. Purihin ang Diyos. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Pangatlo, ang pananampalataya sa Panginoong Jesucristo ay pagtanggap ng himala. Kaya pagka winaksi mo na ang takot, ang kawalan ng pag-asa, sumampalataya ka na kahit na tila, imposible na. At patuloy kang sumampalataya sa Panginoong Jesucristo. Pagkasabi sa katabi mo, tatanggap ka ng himala. Mayroong himala. Dahil ang Diyos ay mabuti. Purihin ang Panginoon. Sabi sa talatang 38, nang dumating sila sa bahay ni Jairo, nakita ni Jesus na nagkakagulo ang mga tao. May mga nag-iiyakan at panaghoy. May mga nananaghoy, nag-iiyakan sila. Kasi ito naman yung normal na nangyayari, di ba? Kapag mayroong nawala, merong nakaranas ng matinding pagsubok sa kanyang buhay, nag-iiyakan sila, nananaghoy sila. Kaya pagpasok niya, kanya sinabi, bakit kayo nagkakagulot na nag-iiyakan? Sabi ng Panginoong Hesus, hindi patay ang bata. Siya'y natutulog lamang, subalit sila'y nagtawanan, kaya pinalabas sila ng lahat. Pinalabas niya ang lahat maliban sa 3 alagad. Alam niyo mga kapatid, gusto ko pong makita niyo ito. Maunawaan niyo ito. Pinalalabas ng Panginoong Hesus, pinalalayo ng Panginoong Hesus sa Kanya ang mga hindi sumasampalataya. Pag hindi ka sumampalataya sa Panginoong Hesus, ang pakiramdam mo, napakalayo mo sa Kanya. Pero pag ikaw ay patuloy na sumampalataya sa kabila ng kawalan ng pag-asa, sa kabila ng problema, mananatili ka sa Kanya. Amen? At tutugunin ng Panginoon ang iyong pangangailangan. Kaya sinabi ng talatang 41, hinawakan ni Jesus ang kamay ng bata at sinabi sa kanya, Talita kumi. Nang ibig sabihin, batang babae, bumangon ka. Noon di bumangon ng batang babae at lumakat at labis na namangha ang lahat.
sapagkat ang bata ay gumaling. Nung hinawakan siya ng Panginoong Hesus at sinabi sa kanya, bumangon ka. Dito po makikita natin, ang kamatayan ay yumukod sa Panginoong Hesukristo. Nung hinawakan ng Panginoong Hesus yung patay na bata, umalis yung kamatayan doon sa bata. Yumukod ang kamatayan at umalis sa bata. Bakit po? Sapagkat ang Panginoong Hesukristo ay makapangyarihan. Ang Panginoong Hesukristo ang pinagmumulan ng buhay. Ang Panginoong Hesukristo, siya ang may hawak ng buhay. Amen? Siya ang may hawak ng buhay. Kaya sa Panginoong Hesus, walang sakit, walang karamdaman. Walang panghihina, walang panlulupaypay. Sa Panginoong Hesukristo, walang kalungkutan. Kaya kapag ikaw ay nakaranas ng kalungkutan, iugnay mo yung sarili mo sa Kanya. Sapagkat sinasabi ng banal na kasulatan, lahat ng nakipag-isa sa Kanya ay kaisa niya sa Espiritu. Ibig sabihin, kapag kaisa niya tayo sa Espiritu, yung Kanyang kapangyarihan dumadaloy sa ating buhay. Yung Kanyang kagalingan dumadaloy sa ating buhay. Yung Kanyang kalakasan ay dumadaloy sa ating buhay. At nangyayari yon sa pamagitan ng pananampalataya. Kaya kahit anong mangyari, tandaan natin, patuloy kang sumampalataya sa Panginoon. Minsan, maaring maantala ang sagot ng Diyos. Ngunit kailanman, hindi nauhuli ang Diyos. Pwede siyang maantala, di ba? Nung ang babaeng ginagasan ng dugo, lumapit sa Panginoong Hesus, sinabi niya, mahipo ko lang ang laylay ng damit. Ni Jesus, gagaling ako. Pagdaka, may lumabas na kapangyarihan sa Panginoong Hesukristo. At lumingon ng Panginoong Hesus, sabi niya, sino humawak sa akin? Sabi sa kanya ng mga alagad, Panginoon, daming humawak sa iyo. So may pag-antala. Kaya nung nakikipag-usap ang Panginoong Hesus sa mga tao, sa kanyang mga alagad. Sa ibang senaryo, si Jairo, Lord, yung anak ko mamamatay na. Naantala ang Panginoon dahil meron pang pinagaling ang Panginoong Hesus. Pero nung sinamahan ng Panginoong Hesus si Jairus at pumunta siya sa bahay ni Jairus, hinawakan ng Panginoong Hesus yung kamay ng kanyang anak at gumaling. Dumaloy ang kagalingan, dumaloy ang buhay, dumaloy ang pagpapala ng Diyos. Bakit? Dahil mayroong pananampalataya sa Panginoong Hesus. Purihin ang Panginoon. Mga kapatid, minsan may pagkaantala, maantala ang sagot ng Diyos, ngunit hindi mahuli ang Diyos. Ang kanyang oras ay laging sakto. Habang naghihintay tayo sa himala ng Panginoong Hesukristo, habang naghihintay ka sa kagalingan, sa pagtugon sa iyong mga pangangailangan, habang naghihintay ka at umaasa sa Kanya sa pagtugon niya sa iyong problema, sa iyong pamilya, ang tungkulin mo kapatid, sumampalataya ka lamang. Amen? Pakitapi ko ulit ang katabi mo, sabi mo sa Kanya, manampalataya ka lang. Huwag ka mawala ng pag-asa. Marahil ngayong umaga, may dinadala kang mabigat na pasanin. Maaring may sitwasyon kang iniisip mo na wala ka ng pag-asa, na parabang imposible. Ngunit pakinggan mo ang sinabi ng Panginoong Hesus ngayon umaga. Sabi niya, manampalataya ka lamang. Huwag mong pakinggan ng takot. Huwag mong pakinggan ang sinasabi ng mga tao. Huwag mong pakinggan ang sinasabi ng iyong sitwasyon. Kasi sa mata natin, laging imposible na lang ang makaahon tayo sa ganong kalagayan. Imposible ang makaalis ka sa sakit at karamdaman. Imposible na gumaling. Ngunit pakinggan natin ang sinasabi ng Panginoong Hesus. Huwag kang matakot, manampalataya ka lamang. Iwaksi mo ang takot o kawalan ng pag-asa sa iyong buhay. Sumampalataya ka lang kahit tila wala ng pag-asa. Ang pananampalataya sa Panginoong Hesus, tandaan natin, ay pagtanggap ng himala. If you believe, you will receive. Just keep on believing and you will keep on receiving. Patuloy kang sumampalataya, patuloy kang tatanggap. Patuloy kang magtiwala, patuloy kanyang aalalayan. Sasamahan, gagabayan, papatnubayan, aalalayan kanya. Kahit na sa pinakamatinding laban mo, pinakamatinding pagsubok mo, hindi kanya iiwanan, hindi kanya pababayaan. Amen?
Purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon. Tandaan natin mga kapatid, ang ating pananampalataya ay hindi nakasalalay sa laki ng ating problema. Ang ating pananampalataya ay nakabatay sa katapatan at kapangyarihan ng Diyos sa ating buhay. Kung ang Panginoong Hesus sasampalatayanan mo at patuloy kang magtitiwala sa Kanya, mararanasan mo yung patuloy na pag-asa, mararanasan mo ang pagtanggap ng himala at kagalingan. Purihin ang Panginoon. Pero ipapakita si screen, sinabi sa Lucas, Kabanatang 1, talatang 37. Ayan, mga kapatid. Tingnan niyo yan. Sa Diyos, walang imposible. Sa Diyos, tandaan natin, walang imposible. Kahit na gaano kabigat ang problema mo, kahit na gaano katindi ang pagsubok mo, kahit na gaano katindi yung kinakaharap mong sitwasyon sa iyong buhay, huwag ka mawawalan ng pag-asa. Sa Diyos, walang imposible. Sumampalataya ka lamang sa Kanya. Ikaw ang aking buhay.